Hi, and welcome to the very first episode of A Cup of Talk. Share your story, stranger, dahil mas masarap ang may katok. Hey! What's up mga katok? Ako si Jam, ang iyong official hugot dropper. And ako naman si Mayo, ang certified kalma buddy na makakatok nyo every Friday night dito lang sa Cup of Talk. Tonight, as we sip our first cup together, we're brewing something spooky and a little emotional. Sa gabing ito, hindi muna tayo nag-invite ng ating caller dahil ito ay aming pilot episode, kaya gusto namin na magkakilala muna tayo ng mabuti. Double celebration tayo ngayon with our pilot episode dahil ito nga ang first plus it's Halloween, so let's start with something fun. Ang unang segment natin ay tatawagin nating Espresso Yourself, kung saan magbibigay kami ng question for the day at ipopost namin to sa ating page. And pag nakita na namin ang inyong sagot, ito'y babasahin namin after this episode. So partner, ano nga ba ang question natin para sa ngayong araw na ito? I-reveal mo na. Okay partner, our Espresso Yourself for tonight question is if you could talk to a ghost for one night, who could it be? A lost love, celebrity, or probably your ex who ghosted you? Send us your answers mga katok and on our page, and I promise hindi namin kayo i-ghost. Sa pinakaunang episode natin ay tungkol sa ghosting. Kasi nga naman is very timely, di ba? And maraming nakaka-relate dito, bata man, o matanda, babae man, o lalaki. And ito yung time na kung saan hindi yung ahuwa, hindi yon, kundi ito yung mga nang ghost na good night lang kagabi, then nawala na sila. So bakit nga ba nang-ghost yung mga tao? I mean, is it like guilt or is it immature ba sila? Or probably naging ghost na sila? So sa gabing ito, dahil nga pilot episode namin ay hindi muna kami mag-share, kami muna yung mag-share ng story namin. So partner, ikaw ba, nag-ghost ka na ba or nang-ghost ka ba? Nag-ghost ako. At alam naman niya ng lahat. Ayun nga. Siyempre, di ba kung mag-nobyo at nobya kayo, nagka-inlaban. Then yun nga. May nabuo. Then yung time ng buntis ako, sabi lang naman niya is, pupunta siya ng probinsya nila kasi mamimiesta. Kasi fiesta nga doon. Sino ba naman ako para hindi pumayag, di ba? Fiesta yun baka may pasalubong pa yung pag-uwi. Kaso, yun nga lang, after a month, at yung buwan na dumating, yun, hindi na nagparamdam ng ghost na yung ex ko. So, yun nga, after nun, wala na akong contact sa kanya. Then, marami na ako naririnig na balita na meron ng iba, meron ng ganyan. Pero meron din naman ako nakita sa Facebook. Totoo naman talaga. Pero yun nga, wala akong makuhang sagot sa kanya. Until na nanganak na ako, then wala pa din. Buti na lang meron isang mabait na naging girlfriend niya. Minessage ko siya, then nireplyan niya ako. Tapos sabi niya, gusto mo ba makausap siya? Then sino ba naman ako para tumanggi kasi nga naghahanap ka ng closure, di ba? Pagkatapos yun, kinausap ko siya that time. Ayun yung huling-huli ng usap namin. Ano na yung baby ko nun? Siguro parang 1 month na mahigit. And alam mo ba partner, paano lang sinabi sa akin ng mabait na yun? Ayaw na daw niya. Wow!
So, ibig Diba? sabihin na miesta lang siya, hindi na bumalik. Oo, na miesta lang. Tapos hanggang ngayon siguro nasa piyestahan siya. And yun nga, sabi niya na ayoko na, hindi ko na siya pinilit. Kasi yun lang naman inaantay ko sa kanya, yung closure na yun. So, hanggang ngayon, wala na kami communication. And hindi siya, kilala naman na siya ng baby ko. Pero yun nga, syempre, hindi naman natin mapipilit yung isang tao. Pero malay mo someday, di ba? Magkita din sila. So, paano mo na, kumbaga, paano ka naka-recover dun sa situation na yun? Una, syempre, mahirap, masakit, yun nga, pumapasok yung mga depression, anxiety, bla bla, ang dami na yan, dami nang tumatakbo sa utak mo, na parang, bakit sa akin nangyari, bakit ganun, bakit, ang bait ko naman, di ba mabait ako? Content. Tapos yun, parang, wala, parang iniisip ko na lang kasi sabi nila, kung ano daw yung kinalakihan mo na surround, di ba kasi broken family ako, parang mangyayari din daw dun sa mga anak. So, ayun yung tumatak sa isip ko kasi broken family ako, hindi okay si mama at papa. Tapos parang, yun na, parang, bakit sa akin nangyari? Sabi kong gano'n, bakit ako? Gusto ko lang naman magkaroon ng buong pamilya, di ba? Pero yun nga, wala naman tayong choice, ayun yung tinadhana sa akin. Pero ayun nga, syempre, hindi mo naman nire-regret yung bata kasi syempre, blessing yan. So, move on lang. Diretso lang buhay. Laban lang. And thank you kasi may mga friends ako na hindi ako iniwanan. Na sa kanila ako humuhugot ng lakas. Minsan, syempre, sa bahay kasi namin, hindi kasi ako ganun ka-open sa kanila. So, sa mga kaibigan ko dyan, yun, sila yung parang naging sandalan ko that time na hindi mo kailangan, masakit, magbumukmuk ka. Kasama talaga sa buhay at choice ko nangyari yun. Hindi, wala namang may gusto. So, nilakasan ko lang talaga yung loob ko. And hindi naman natin pwedeng sisihin lagi kay God na ganun yung ibinigay yung situation sa'yo. Siyempre, choice mo yun, ginawa mo yun. So, siguro may mga consequences na dapat mong harapin. And ayun na siguro yun. Pero ngayon kasi, okay ako, masaya kami. Masaya yung family na meron ako. Hindi man perfect, pero diba, masaya tayo. Ikaw, ang haba ng kwento ko ikaw, ano yung ghost na meron sa'yo? But actually, yung pag-ghost naman kasi, it's not just about yung mga love, ganyan. Pwede rin yan, like, sa mga friends. Oo naman. Like, I would say, madami kasi ako yan na may mga friends na parang wala naman kayong pinagtalunan Wala kayong pinag-awayan. But you just stop talking to each other. Diba? Yun lang yung, minsan magtatanong ka, like, may ginawa pa ako dito. Pero kasi, at the end of the day, minsan marirealize mo lang na may mga taong dadaan lang sa'yo. Pero, it doesn't mean na, you have to stop talking to them. Well, ganun talaga, minsan na, you'll stop talking to someone nang without any reason. Siguro parang nag-grow lang kayo apart. And for me, that's okay. At siguro may natutunan ka dun sa Mga natutunan din siya sa inyo or sa isa. Exactly. So, yun yung sinasabi ko, yung pang-ghost, hindi lang din naman siya sa mga relationship. Yes. Madami din siya. Yung mga nang-ghost, siguro, baka natatakot lang sila Sa sarili nilang multo. Pwede. Yeah, kasi nang-ghost nga sila, di ba? So, baka natatakot silang harapin. Madami kasing gano'n na yung takot sa confrontation. Yes. And they are afraid na siguro yung pang-ghost na lang yun. Yun na lang yung scapegoat nila for them to have or for them to move on. Hindi lang yun, marami din, di ba? Pag-ghost sa utang. Hi! Maraming ganyan mga katak, di ba? You know. Experience ko din yan. May nang ghost dahil sa utang. Di ba? Iniwanan ka ng sandamakmak na utang din. Hi! Bye! Ganon. Sino yan? Huy, the who? Reveal ko na ba? Charot. Huwag na natin siyang pansinin. Siguro masaya na siya sa buhay niya. And yun. Sa mga wala kang na-ghost? Hindi ka ba ng ghost? Hindi ka,
Ano yun? Hindi siya ng ghost. Kasi ang sabi nga niya, mabait lang siya. Kayo naman, mga katok. At saka ano yun? Comment nyo nga, mabait talaga siya. Ano yun? Siguro sa next episode natin yan pag-uusapan. Pwede. Sa ngayon, since Hangin pilot episode to, huwag natin ibagsak ang isa't isa. Pero yung pang-ghost huwag natin masyadong i-normalize yan kasi hindi talaga siya maganda. Kung gusto nyo magkaroon ng, ng closure dun sa isang tao, harapin nyo siya. Masakit man yung sasabihin nyo, totoo man yan, bola ba. Basta harapin nyo yung tao, huwag kayong mang-ghost kasi masama yun guys, you know. So, naniniwala ka na sa akin. Na? Yung closure talaga is kailangan. Ay, wait. Sabi mo ayaw mo ng closure before dahil hindi siya mahalaga. Kung ikaw yung may sabi mo. Ikaw. Dahil ako gusto ko nun, sabi mo, ay para sa Ay, nag-away na nga po kami mga katok. Ito na lang. Okay, basta mga katok, wag na wag niyong gagawin ang mangoes. Kasi hindi siya maganda talaga. Promise. And ayaw niyo rin siguro ma-experience sa buhay niyo o sa mga anak niyo yung mga ganong sakit or pain na idinudulot niyo sa pang-ghost. And yung ghosting nga, multo yan, multo ng kahapon or ng mag-move on na lang tayo pare-parehas. Yes. And only one way to go is to move forward. Yes, and yun nga, sabi nga natin, kung may problema kayo and gusto nyo lang na may makausap, syempre, nandito lang kami, mga katok, ang inyong katok buddy. Okay, so kalma muna tayo. Let's take a short breather with a song that fits perfectly with tonight's theme. Here's Ghost by Miguel, for all the ghosts we loved before. Bakit ba sinta? Anong nangyari sa'tin? Bigla kang nawala. Saan ka nagpunta? O para kang isang multo sa pelikula. Nakakaakit, delikado lagi. Di na natuto, paano matututo? Kapag nahulog, hirap ng sumuko. Paano pa ba ako hinto? Sa bawat panaginip ko, kamay mo pa rin ang hawak ko. Kahit saan pa lumingon, sinisigaw ang pangalan mo. Bakit kung kailan ba handa na akong sumugal, dun ka pa nawala? Anong tuko? Paano nag-iba ang pagtingin sinta? Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Pag bilang kong tatlo, ikaw ay nasa pinag. Napapaisip, panay bulong sa hangin. Ano ba meron sa kanya na wala ako? Ikaw ang bisyo, hirap mong isuko. Paano pa ba ako hinto? Sa bawat panaginip ko, kamay mo pa rin ang hawak ko. Kahit saan pa lumingon, sinisigaw ang pangalan mo. Sa bawat panaginip ko, sabay nating ikot ang mundo. Kahit saan pa lumingon, sinisigaw ang pangalan mo. Sinisigaw ang pangalan mo. Sinisigaw ang pangalan mo. Hindi ako laruan pag may bago iiwan. Ganun ba ako? Kadaling kalimutan hanggang kailan naasa sa'yo? Hanggang saan ba ang kaya mo? Sa bawat panaginip ko, kamay mo pa rin ang hawak ko. Kahit saan pa lumingon. Sa bawat panaginip ko, sabay natin ikot ang mundo. Kahit saan pa lumingon, sinisigaw ang pangalan.
is, babasahin na natin ang mga answers na ating mga katok dun sa question natin for today sa Espresso Yourself na if you could talk to one ghost tonight, who would it be? And ito nga, may mga nag-DM sa atin sa page and may mga nag-comment din dun sa ating post kanina lang. So ito, babasahin namin isa-isa sa inyo. Merong mga shy type na person, pero syempre, hindi pa rin sila magpapahuli. Okay, partner, i-reveal mo na. Sino yan? Okay, si Katok Misha from Valenzuela. If I could talk to a ghost, I would talk to my ate who died when I was 4 years old. I would tell her that I miss her every day and that I love her so much. I would also talk to my Lola and tell her that even if I didn't grow up with her, I still miss her and feel sorry for not being able to talk to her every day through chats to ask how she was, and I love her very much too. Jane ng Taytay! Ang creepy naman. Ghost talaga. Siguro, white lady na lang. At least di masyadong nakakatakot. And ask ko siya bakit wala sila face. And why they always long hair. Long hair? Oh, tama siya. Long hair nga yun. Si Katok Jess from San Jose del Monte. For me, lola ko po. Comfort person ko po siya nung nabubuhay pa siya. Kung alam ko lang po na maaga siyang mawawala, edi sana po. Sobrang dami ko pang oras para makausap siya and sabihin yung mga bigat na nararamdaman ko. Kung makakausap ko man po siya ulit, siguro po ang sasabihin ko is kung gaano ako nahihirapan ngayon. Sobrang daming tampo na gusto kong sabihin sa kanya at sasabihin ko po sa kanya na mahal ko po siya. And meron din tayo kay Sheila May from Loma de Gato. If I could talk to one ghost, it would be probably my cat. My long-lost cat. I'll tell her I'm sorry for not protecting her from my mom. Top team from Malaysia. Tumabot na tayo ng Malaysia, mga kato. Biruin mo yun? Biruin mo. So if I could talk to one ghost today, it would be my mother. I'd tell her about all the pain I've been carrying lately. The times I felt lost, the moments I wish she was there to guide me, and how much I miss her presence. I want her to know how hard I've been trying to stay strong even when things feel too heavy. More than anything, I want to hear her voice again, to feel that sense of comfort and love that only a mother can give. At eto naman po yung comment dun sa page natin na kay Quincel Natalie. Siguro si Allen, dami ko reklamo sa mga anak niya. Gagawin ko siyang barangay hall sa dami ng reklamo ko. Siguro isa to sa mga kapatid niya na namatay, then iniwan sa kanya yung kanyang mga anak. Yun nga lang, syempre, tita siya, so marami na siyang responsibility. Oh. Ito, meron pa. Chinese nga lang, kaso hindi ko alam kasi paano basahin. So, sabi niya, about naman to sa husband niya. Sabi niya, yung ex-husband ko po, patay na kasi siya sa puso ko. Sasabihin ko po sa kanya, bakit niya ako pinabayaan? Ang kapal niya. Oh, dami makaka-relate dyan, mga katok! And we have Louie from San Leonardo. Yung tatay ko ang gusto kong makausap. Salamat tatay at naging mabuti kang ama sa akin. Meron din tayong from Taguig City, si Mara Zairia. Hello Lala, I miss you so much. It's been 13 years since you passed away. 2 years old lang ako noon, but according to my mom, you're as sweet, kind, and caring as me. Please talk to me sa panaginip, Lala. Ang dami ko ikukwento at isusumbong sa'yo. You always be in my heart, Lala. I love you so much. Alright, and si Zephyr from WCC. Savvy Bernice bro, I just want to say na medyo guilty ako kasi last na bardagulan natin na pikon ka, tas di na tayo nakapag-usap. And now you're dead. R.I.P. Tol. Last po, dun sa comment natin sa page, ito yung si Christian Mendoza. Yan. I will talk to my grandma asking her if what will I do to make her stay in this world longer.
partner, no, ang dami-dami talagang more on family or friends, yon. Tapos, meron ako nabasa, di ba, kanina parang about sa fur babies niya, yun yung pusa. Masakit talaga din na mawalan ng fur babies. Tandaan niyo yan. Sobrang talagang daming na-ghost at hindi maka-move on. But at the end of the day, we have to move on. So, moving on to our next episode, from ghosting to rebounding. Hala partner, basketball ang next topic natin? Yes, yun yung ating next topic for next week. Kung tama ba o mali ang sumalo. Yes, exciting yan! Maraming salamat sa pagtutok mga katok sa aming pinakaunang podcast episode ngayong araw na ito. And to our katoks listening, thank you so much for sharing your story, stranger. Till our next sip, keep your heart warm and your coffee spooky. This is Maya. And I'm Jam signing off and reminding you, mas masarap ang may katok. Join us sa A Cup of Talk.